So dito po'y tiniyak na ang Diyos ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Malapit sa atin ang Diyos at naghihintay siya na siya ay patirahin. So, that they should seek the Lord. Na sila ay hahanapin ng Panginoon. At kung sakali man na hindi pa lubusan yung kanilang pandama sa Panginoon, hindi bali. And find Him. Kahit na bahagya pa lamang ang pagnanais ng isang tao na hanapin siya, masusumpungan niya ang Diyos. Ang mahirap lang namang makita ay yung sinisingil. Pero ang Diyos, hindi po mahirap makita ang Diyos. Amen? Ang mahirap lamang pong makita ay tao, pero ang Diyos napakadaling makita ng Diyos. Amen? Sapagkat siya ay nasa lahat ng dapo. Amen? At nahahanda siyang gumawa. Gusto niya na ikaw ay gawa ng himala. Gusto mo ba na makaranas ng himala ng Diyos? Sa imposible mong sitwasyon, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos. Pero paano siya gagawa ng himala? Kailangan humanga ka sa Kanya na siya ay Diyos ng himala. Amen. So, ating tingnan. Sa Genesis, ipakikita ko lang po sa inyo ang family of Abraham. Sa Genesis 12, ipakikita ko po sa inyo kung paano na ikaw at ang iyong sambahayan ay pagpapalain ng Diyos. Sa Genesis 12, verse 1 to 3. Basahin po nating buo ito, sapagkat dito ko po ikukonekta ang in Him. Now the Lord has said unto Abram, get thee out of thy country. So there is a command, and there is an obedience to the command. May utos po at kailangang sundin yung utos. Ano ang utos ng Diyos sa unang bahagi ng verse 1? Get thee out of thy country. God cannot bless Abram if he will not get out of his country. And from thy kindred. So get thee out of thy country, get thee out from thy kindred, get thee out from thy father's house. Where is he going to go? Unto a land that I will show thee. So, yun pong unto a land that I will show thee is a promise. Dadaling kita sa isang lupa na ipakikita ko sa iyo. This is the promise of God to Abraham. To a land that I will show thee. Wala pong description, wala pong specifics yung promise ng Diyos. Hindi niya ibibigay at hindi niya ipaunawa ng buo yung pangako ng Diyos. Dahil pag alam ni Abraham ang buong pangako ng Diyos, hindi na niya hahanapin ang Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung hindi natin alam ang pangako ng Diyos, hindi natin maunawa kung paano natin ito isasabuhay, maghahanap tayo sa Diyos. Panginoon, paano ko po ba ito gagawin? So ano ang utos? Get thee out of thy country, get thee out from thy kindred sa iyong mga kamag-anak, and get thee out from. So there is a place to live. From, and there is a place to go. From, to. The to refers to the destination. The from is dun po sa kanyang pinanggalingan. So, from thy country, from thy kindred, from thy father's house, unto a land that I will show thee. Yung verse 2 po ay ipatutupad kapag nagawa yung verse 1. Sa verse 2, ano po ang sabi ng Diyos? This is again a promise. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Pero kailangang iwan niya ang kanyang bayan, kailangang iwan niya ang kanyang mga kamag-anak, kailangang iwan niya ang bahay ng kanyang tatay. Tama po ba? Kapag nagawa niya yun, pag sinabi, iwan mo, may ipaiiwan sa iyo ang Diyos para siya ay makapagsimula sa iyo. Amen? Kung hindi mo maranasan ang pagpapala ng Diyos, merong pinaiiwan sa iyo ang Diyos. From to. So, ating unawain. Kapag iniwanan natin yung iniuutos ng Diyos na dapat nating iwan, ano ang mangyayari? Mangyayari yung kanyang pangako, I will, ano ang sabi ron? I will bring you to a land that I will show you.
Pansinin po natin, there is a specific place for your blessing. Amen po ba? Yung iba, nasa wrong place, kaya walang blessing. Yung iba ay nasa hindi tamang hanap buhay, kaya walang pagpapala at gulo. I will bring you unto a land. Sino raw po ang magdadala? There is a specific land. I will bring you unto the land which I will show thee. Wala pong mapa at wala pong identification yung lupain. Nakukuha niyo po? At kapag ikaw na ay nandun sa lupain, ang lupain ko'y mangaral. This is my place to preach the gospel. So, because I am in the right place, like Abraham, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Dati, ang nakakakilala lang sa akin, asawa ko. Mga anak ko, mga kamag-anak ko, kamag-anak ng aking asawa. Ngayon, nagugulat ako. Pati manikuris na kilala ko, ikaw si Brother Greg. Nagugulat ako, pati minsan nagbabayad ako sa supermarket. Napakatagal nung nauna sa akin. May kasunod pa. So ako ay mabuti at ako ay hindi nairita. Dahil ako ay sanay ba, ang bagal-bagal mo naman. Sanay ako nung araw ng ganon. Pero nung araw na yun, tahimik ako. Naghihintay ako. At ang tagal talaga, ang tagal. Pero, aywan ko naman kung bakit hindi ako lumipat sa ibang cashier. Aywan ko, parang nakapako ang pa ako, pinapanood ko pa, na-enjoy ako sa panonood. At pagkatapos, siguro mga 20 minutes, isip-isipin mo, cashier, 20 minutes kang naghihintay. Tapos, ang sabi ko doon sa nauna sa akin, alam mo, hanga ako sa iyo, Mrs. Napakamatiisin mo at mapagpasensya. Alam mo, sabi nung Mrs., lalo ka na po dahil pastor kayo. Hindi ko siya kilala. Tapos kilala ko. Kaya nga po, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So, nung araw na yun, ako'y naging pagpapala sa kanya, dahil hindi nasira yung aking pagiging pastor. Amen? Amen! Hallelujah! So, atin pong pansinin, may pangako ang Diyos, pero meron pa iiwan sa'yo. Iwan mo ang masasama mong kaibigan. So, iniwan ko ang masasama kong kaibigan. At ang verse 3, ano po ang sabi? Ng verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Hindi lamang ikaw, kundi ang lahat ng pamilya sa buong lupa ay aking pagpapalain. Napakalaki po nito. Amen? At napakaganda po nito. At ang katotohanan, pag minsan ay nakapapasok. Ang katotohanan ay parang tabak na humihiwa. Kapag may kasalanan tayo, nasasaktan yung ating kaluluwa at laman. Kaya may mga pagkakataon na hindi natin matagalan dahil ito'y confrontational. Kinukonfront tayo ng salita ng Diyos para talikdan natin yung dapat na matalikdan natin dahil may malaking gagawin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating kilalanin ang mahalagang katotohanan that in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Sa Ephesians 3:15. Ephesians 3:15. Nais ko pong inyong maunawaan that you will be a blessing to all families of the earth. Na ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng pamilya sa buong lupa, of whom the whole family in heaven and earth is named. So may isa pong pamilya na meron pong iisang bloodline. At ang pamilya pong ito ay ang Kristiyano. Pinangalanan sa isang pangalan. Pangalan ni Jesus. Alam mo ang napakaganda kay Jesus? Hindi niya tinitingnan ang ating mga kasalanan. Yun po yung napakaganda kay Jesus. Hindi po siya tumitingin sa ating kasalanan at hindi po siya tumitingin sa ating kasamaan. Siya po'y nakatingin ay sa kanyang sarili. Sapagkat nalalaman niya na siya lamang ang may kapangyarihan na
makapagbago ng bawat isa sa atin. Sabi po nung awitin, it is none of us but Him. Kaya nga ating unawain, kahit po ang laki ng kasalanan ni David, hindi po siya lumayo sa Diyos. Siya po ay lumapit sa Diyos at sabi niya, patawarin mo po ako, nagkasala po ako sa iyo, hindi sa tao. Nagkasala po ako ay sa iyo. At siya'y pinatawad at nilimot ng Diyos ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Nakukuha niyo po? So atin pong unawain, we belong to one family, the family of God. My family, your family, is part of the family of God. And we are a big family. Amen? So, if you live as the family of God, then all families of your relatives will be blessed. Atin pong tingnan sandali sa Ephesians. Dito po ay may ilang mga talata. Mula sa Ephesians chapter 1. Ibakikita ko po sa inyo yung dalawang salita, in Him. At nais kong inyong maunawa kung ano ang nandun sa in Him. Verse 7 ng chapter 1 o verse 4 ng chapter 1. Ephesians 1:4. At ang sabi po doon, in Him before the creation. So for He chose. So, Ephesians 1:4. According as He had chosen us in Him. Kailan tayo hinirang? Hindi pa mag-asawa yung tatay at nanay natin, hinirang na tayo. Naniniwala ka po bang may ganong karunungan ng Diyos? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Hindi pa po yari ang daigdig, nakatala na tayo sa balak ng Diyos. Hallelujah! Kung ganun pala katagal, na ako pala'y nakatala na doon sa balak ng Diyos at ikay nakatala na sa balak ng Diyos, hindi ko sasayangin ito. Amen? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. At ano ang pagkahirang sa iyo? Sa Kanya? That we should be holy and without blame before Him in love. So paano tayo magkakaroon ng kabanalan at walang kapintasang buhay? In Him. Sabihin mo, in Him I have holiness. In Him I am blameless. Hindi trabaho natin ito. Amen? Sa Kanya pa lamang tayo banal na, sa Kanya pa lamang tayo ay wala ng kapintasan. Sabihin mo, in Him I am holy. In Him I am blameless. Huwag kang matakot kahit may kasalanan ka. Sabay-sabay tayo, in Him I am holy. In Him I am blameless. Yung kasalanan natin ay nasa ating katawan, ngunit ang ating espiritu at kaluluwa, alam ng Diyos na nagmimithi tayo sa Diyos. Wala lamang tayong kakayahan. Pero ngayong umaga, nasa inyo yung kapangyarihan. I am mixed up, sabi ni Pablo. Woe is me, I don't know what I am to do. The thing that I desire to do, hindi ko magawa. At yung ayaw kong gawin, ang aking nagagawa. Kahabag-habag ako. Sino ang makapagliligtas sa aking katawan na dinadala ako sa kasalanan? Ang ating pinag-uusapan ay espiritu at kaluluwa mo. Hindi yung iyong katawan. Sapagkat kapag ang espiritu at kaluluwa mo ay gumaling, ang katawan mo ay lalaya. Amen po ba? So in Him,